Ngayon niya. Okay. Thank you Lord God. Thank you Lord. Magandang hapon pong muli sa bawat sa atin. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang Sabado po ng buwan ng Hunyo, June 13, 2026. Ang bilis ng ano. Okay. Okay. Nung ano po, ulitin ko po, ano po? Muli, isang mapagpalang araw po sa bawat sa atin. Ngayon po ay araw po ng Sabado, June 13. No po, last week po, last week. Wala po tayong live coverage noong nakaraang Sabado. Nagkaroon po ng technical problem dito po sa lugar natin. So, hindi po tayo nagkaroon ng live coverage. Pero ako po ay nakapag-record doon po sa bahay. Po nung Sabado po. So kung gusto po ninyong kumbaga, ano ba yan? Kung gusto po ninyong mapanood yung nakaraang Sabado, June 6, i-search po ninyo. Search po ninyo yung account ko na sa YouTube, Gilbert Tuason. Makikita po ninyo lahat doon yung pong mga mensahe na hindi po ninyo napanood na. Maski na po yung last year pa po, mapapanood po ninyo lahat yun kung gusto po ninyo panoorin. Ulitin ko po, meron po tayong YouTube account. I-search po ninyo Gilbert Tuason. So lahat po ng mensahe na atin pong nai-upload doon po sa YouTube ay nandoon po lahat. Maski na po yung mga nakaraang taon pa. Okay. Tapos po okay, bago po tayo magpasimula, muli tayo po ay dudulog sa Panginoon sa pamagitan po ng isang maikling pananalangin. Salamat po, O Diyos. Salamat po, Ama. Minsan pa po kami po ay lumalapit, dumudulog sa dakilang harapan, nagpapasalamat, nagpupuri kami sa iyong pag-iingat, sa iyong paggabay, sa iyong patnubay sa bawat sa amin, O Diyos. Ama, salamat po sa espesyal na araw na ito na muli ipinagkatiwala mo at pinagkaloob sa amin, O Diyos, Ama, na kami po, Ama, ay makapag-aaral po ng isang bahagi ng iyong salita. Sa amin pong pag-aaral, ang dalangin ko po, O Diyos, ilagay mo, Ama, ang mga tamang salita, mga tamang kataga sa aking mga labi, O Diyos. Panginoon, ako po ay iyong hamak na lingkod na sumusunod lamang po sa iyong mga salita, sa iyong mga batas, sa iyong mga utos, O Diyos. Wala po akong alam dito, O Diyos. Hindi ko po kaya ito. Kaya nga po, ang dalangin ko, suguin mo po ang iyong Santong Espiritu. Ako po ay gabayan, ako po ay patnubayan. Ama, tutupad po ako ng bahagi ng tungkuling ipinagkatiwala mo sa akin na nasa aking mga balikat. Kaya nga po, minsan pa po, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang gawain ito na ikaw po ang siyang nagpasimula, ikaw po ang siyang nagtatag at gumawa sa gawain ito, O Diyos. Itinataas ko rin po sa iyong dakilang pangalan ng mga kapatid, mga kaibigan, mga kakilala, na patuloy po na sumusubaybay dito. Lahat po ng mga tao na sumusubaybay dito, na nandito po sa Pilipinas at maging sa iba't ibang bahagi po ng mundong ito, O Diyos. Ama, sila po ay iyong pagpalain, sila po ay iyong gabayan, sila po ay iyong patnubayan. Sila po, O Diyos, na mayroong mga karamdaman, Ama, ang dalangin ko po, ibangon mo sila, palakasin mo sila, kompletong kagalingan po, O Diyos, sa kanilang lupang katawan, O Diyos. Ama, sila po na mayroong mga suliranin, mayroong mga bigatin, yakapin mo sila, Panginoon, madama po nila na ikaw po ang aming pag-asa, ikaw po ang magbibigay ng katugunan sa aming mga suliranin, mga dalahin, mga alalahanin, O Diyos. Purihin ka, Ama. Minsan pa po, sa lahat po ng makikinig, manunood, at mag-aabang sa mga salitang ito na pinagkatiwala mo po sa amin, ang pagpapala mo ay maranasan po nila. Minsan pa, sa iyo po, O Diyos, ang papuri, ang pasalamat, parangal, pagdakila sa pangalan po
ng iyong bugtong anak na si Kristo Jesus, sa presensya at kapangyarihan po ng Santong Espiritu. Amen at amen. Thank you, Lord God. Okay. Papatuloy po tayo sa ating pag-aaral. Ano po ninyo, nung nakaraan Sabado, nga po, dahil nga po wala pong airing dito, wala po tayong live na programa nung nakaraan Sabado. So, meron pong mga binigay na listahan sa akin yung pong mga gawain dito po sa may Herona, sa pangunguna po sa CEMI Herona, sa pangunguna po yan ni Pastor Jeff Binson. Pero sa sa pagmamadali ko, nakalimutan ko po yung dalhin yung listahan. So po babanggitin ko po ang ilan doon sa mga binanggit niyang lugar na kung saan meron po silang Bible study. Ito po ay yung doon po sa may Victoria, Tarlac. Tapos po yung po sa may Matapitap. Yun lang po natandaan ko sa mga lugar, pero 6 po yan na binanggit sa akin ni Pastor na mayroon po silang mga Bible study. So kung saan po kayo po pwedeng makadalo sa mga gawain pinagkatiwala ng Diyos sa kanila, samahan po ninyo sila. Titiyak ko po na kayo po ipagpapalain ng Diyos. At meron din po silang mga gawain na ito po ay nakatuon o nakatalaga para sa mga magulang. Doon po sa mga nanay, gawain po sa mga nanay, ang sabi nga po nila ministry, women's ministry, sa mga kananayan, at po sa mga katatayan, men's ministry o yung tinatawag na strong men of God. Tapos po sa mga kabataan, meron din po silang youth ministry, youth convergence. Once a month po yan. Doon po yan sa CEMI Herona, sa may Salapungan, Bagong Bayan. Okay. Tapos po, ganon din po dito po sa may Cantarilla, District 4 Cantarilla, sa gawain po ng pinangungunahan ni Pastor August Pineda Ronquillo. Dito po iyan sa may CEMI San Manuel. So meron din po sila mga gawain dito na hindi ko rin po nadala yung listahan ng mga dako na kung saan sila po ay nagdadaos ng mga Bible study. So dito po sila sa San Manuel, din po sa may Balangkanaway. So yun po yung mga nakalimutan ko po yung listahan. So pagpamanhin po niya, pero samahan po niyo sila sa kanilang mga gawain at tinitiyak ko po sa inyo, marami po kayo matututunan patungkol po sa pag-ibig, pagmamahal ng ating Diyos, ng ating Panginoon. Okay, salamat po. Ano pa bang nakalimutan na Wala na. Okay. Ngayon po ay mag-aaral po tayo ng kaduktong po ng serya na ating pinag-aaralan po natin sa mga nakaraang Sabado. Yung pong mga nakaraang Sabado, ang pinag-aaralan po natin na yung everything or nothing. Lahat or wala na lang. Yung una pong mensahe na ating pinag-aaralan doon ay kung saan na ang babae, mayroong isang babae na nagpunta doon sa lugar na kung saan ang ating Panginoong Jesucristo ay nabalitaan niya na nandoon. Siya po ay kasalo na kumakain ng pariseo at ng kanyang mga alagad. At yung babae na yon, siya po ay nagpunta sa lugar na yon at ibinuhos yung dala-dala niyang alabastro o yung lalagyan ng pabango, mamahaling pabango, yung tinatawag na nardo. So, yung pabango na yun ay ibinuhos niya lahat sa ulo ng ating Panginoong Jesucristo. So, po sa kanyang paglilingkod sa ating Panginoon, ibinigay po niya ang lahat-lahat ng nasa kanya. Wala po siyang itinira sapagkat binasag po niya ang lalagyan. Ang ibig po sabihin noon, doon po sa pagbabigay niya na yon, sa paglilingkod po natin, dapat po kumpleto. Wala po tayong itinitira para sa atin. Kung tayo po ay maglilingkod sa Panginoon, maglingkod na po tayo. Kumbaga,
Huwag po yung halfway lang, huwag po yung kalakalahati, huwag po yung malabnaw ang paglilingkod sa ating Panginoon. Ibigay mo ang lahat-lahat. Kaya nga po, doon nanggaling yung mensahe, yung talata ng, yung titulo ng ating pag-aaral na Everything or Nothing. Ang sumunod po na mensahe na ating pinag-aralan doon ay ganoon din po. May isang babae na kung saan siya ay nakabalita ng ating Panginoong Kristo ay nandoon po kasama nung kanyang mga alagad at ng Pariseo na nag-anyaya sa kanya upang siya ay makasalo sa hapagkainan. Ang babaeng ito ay nagpunta sa likuran ng ating Panginoon at ito ay lumuhod sa kanyang paanan. Ito po ay umiyak at sa kanyang pag-iyak nabasa ng luha ang paa ng ating Panginoon. Ito po ay pinunasan ng kanyang buhok at binasag din po niya yung lalagyan ng mamahaling pabango at ito po ay ibinuhos sa paa ng ating Panginoong Kristo. Pero doon po, ang nangyari doon ay meron pong alagad, meron pong isang tao doon nagsabi na, bakit sinayang? Ang pabango na yan dapat sana ay pinagbili upang maitulong sa mga may hirap ang pinagbilhan. Ano po yan? Tapos yung meron pong ang sabi po ng ating Panginoon, ba't mo ba't palagi nyo iniisip ang mga mahihirap? Ang mga hirap ay palagi ninyo makakasama. Ako ay hindi ninyo makakasama sapagkat ako ay paalis na. So dito po ay makikita po natin na ang paglilingkod ng taong yun na nagsabi na sana ay ipinagbili sa malaking halaga at maitulong sa mahirap ang napagbilhan. Alam po ninyo, hindi naman talaga tutulong yung tao na yun eh. Deep inside ay mayroon po siyang agenda. No? Yung pong pera na kanyang pagbibilhan ay kukupitin po niya. Babawasan niya. Hindi po niya ibibigay talaga doon sa mga nangangailangan. Yun po yung mga Kristiyano na tinatawag ko na pretentious. They pretend to help as if they really want to help. But deep inside, they have this hidden agenda that they will corrupt the money. They will corrupt the money. They will not give the money to the poor, those who are really in need. Tapos po yung isa, yung nag-anyaya mismo sa ating Panginoon, nagsabi sa kanya na, yung po kasing babae na lumapit sa ating Panginoon, umiyak, pinunasan ng kanyang paa, at pagkatapos po ay binuhusan ng pabango ang kanyang mga paa. Ang sabi po ng Pariseo na nakita sa kanya, sa loob-loob po niya, ang sabi po niya, kung talagang propeta ang taong ito, ang ibig po niya sabihin ay ang ating Panginoon Kristo, kung talagang propeta ang taong ito, dapat alam niya kung sino, yung pong una, kung sino at kung anong uri ng tao, anong uri ng babae ang umahawak sa kanya. Sapagkat ang babaeng ito ay makasalanan. Alam po ninyo, sumagot ang ating Panginoon Kristo. Sabi niya, mabuti ang kanyang ginawa. No? Mabuti ang kanyang ginawa. Sapagkat ngayon pa lang ay niyahanda na niya ako sa aking paglilibing. Ikaw dumating ako rito, hindi mo ako binigyan ng tubig na panghugas ng aking mga paa. Subalit siya ay wala siyang katitigil sa pagpunas sa aking mga paa dahil nabasa ito ng kanyang mga luha. Hindi mo ako hinagkan. Ang sabi ng Panginoon doon po sa Pariseo. Pero siya mula kanina pagdating ko rito ay inahagkan niya ang aking mga paa. Ano po? So yung pong pabango na binasag na ibinuhos sa paa ng ating Panginoon Kristo, ito po ay humalimuyak sa buong kabahayan. Yung pong mga ganong paglilingkod sa ating Panginoon Kristo, yung bang makita ka ng mga tao, maaamoy po ba nila ang ating Panginoong Hesukristo sa iyo? O pag ikaw ay nakita ng mga tao, ang naamoy nila ay ang kasalanan, mga karumihan na ginagawa mo? Ano po? Huwag po tayong maging judgmental.
Minsan kung sino pa yung mga kung sino pa yung nandoon sa posisyon kung sino pa yung mga leader na siya dapat na mangalaga doon sa mga may hina, doon sa mga nagpapasimula pa lamang sa paglilingkod, sila pa ang umahadlang sa kanila na nagsasabing, dati kang makasalanan. Yun po ang sinasabi niya, hindi man niya sinabing literal, dati kang makasalanan, lumahawak sa paa ng ating Panginoong Jesucristo. Huwag po tayong maging judgmental. Imbis na ganun, dapat tulungan po natin yung mga mahina, yung mga baguhan na nagnanais makapaglingkod, makakilala, lumapit sa ating Panginoon Jesucristo. Do not be judgmental. Ang sumunod po noon, ano po? Praise God. Napakabuti po ng ating Panginoon. Thank you, Lord God. Dito po sa ito pong number, ito pong pang-apat, na po masyadong pong mahaba yung intro natin. Ito pong pang-apat. Ang titulo din po nito ay Everything or Nothing. Ito po ay basahin natin dito po sa aklat po ng ikalawang kronika. 2 Corinthians, no po? 2 Chronicles, ikalawang kronika. 2 Chronicles chapter 7. Ano po? Chapter 7 verse 14. Napaka-ikli po ng nakasulat na talata dito po sa chapter 7 verse 14 po ng ikalawang kronika. Pero babasahin ko po muna siya dito po sa wikang English. Ano po? Sa wikang English, 2 Chronicles chapter 7 verse 14, and this is what it says. If my people, ang nagsasalita po rito ay ang ating Panginoong Diyos, si Yahweh, si Jehovah, si El Shaddai. Ano po? Ulitin ko po, if my people, ang sabi po ng Diyos, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. Amen. Okay. Thank you. Okay, sandali po. Ano po? Medyo thank you. Okay. Okay. Ngayon po, babasahin po ito sa wikang Tagalog. Ano po? Basahin ko po ito sa wikang Tagalog, ikalawang kronika, kabanatang 7, talatang 14 ay ganito po ang sinasabi. Salamat po, O Diyos. Thank you, Lord God. Verse 14. Thank you, Lord. Ngunit, ang nagsasalita po rito ay ang ating Diyos. Sabi ko nga po kanina, ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba. Ano po sabi? Nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikuran ang kanilang kasamaan. Papakinggan ko sila mula sa langit. Thank you, Lord. Patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain. Pagpalain ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Amen. Sabi po doon sa ating nabasa kanina, sa wikang English, if my people, no, kung ang aking bayan, sabi po sa Tagalog. So dito po mismo ay inaangkin ng Diyos, no po? Inaangkin ng Diyos na tayo po ay kanyang bayan, no? If my people who are called by my name, sino po ang mga ito? Sila po yung mga, they are the servant of God, believers of God, followers of Jesus, those pastors, evangelists, teachers, missionaries, ministry workers, etc., etc. Alam po ninyo na napakabuti ng Diyos sa atin. Opo.
napakabuti po ng Diyos sa atin. Sapagkat, sa panahon po ng ano na, ang sabi po doon, no? If my people who are called, tinatawag sa aking pangalan. Sila po ay mga tagasunod ng ating Panginoong Kristo, ng ating Diyos. Na po, yung pong talagang inaangkin ng Diyos na pag-aari niya tayo. Na po, dito po sa aklat po ng dito po sa aklat po ng Isaiah chapter 43. Isaiah chapter 43. Praise God. Chapter 43 verse 1, ganito po ang sinasabi. Ito ang sinasabi ni Yahweh na lumikha sa iyo. Huwag kang matakot sapagkat ililigtas kita. Tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Ito po ang sinasabi doon. If my people, ano po, kung ang bayang ito, ano po, if my people who are called by my name, ito po, sinusugan po ni Propeta Isaiah dito po sa chapter 43 verse 1. Ano po, ikaw ay akin, sabi po ng Diyos. Ito po, basahin po natin ulit. Tinawag kita sa iyong pangalan, hindi po niya tayo tinawag sa hoy. No? Yung iba kasi pagtatawag, hoy! Ganun lang eh. Pero dito, ang Diyos mismo nagsabi na, tinawag kita sa iyong pangalan at ikaw ay akin. Katunayan na tayo ay naangkin o pinaari ng Diyos. No po? Dito po sa dito po sa aklat po ng Jeremiah. Jeremiah chapter 1 verse 5. Ang sabi po ng Diyos kay Jeremias, ito po ay maangkin po natin ito. Sapagkat tayo po ay naglilingkod sa ating Panginoon, tayo ay sumusunod sa ating Panginoon, tayo po ay nananampalataya sa Kanya, tayo po ay naniniwala, tayo po ay siya ang ating tinatawagan. Ang sabi po ng Diyos sa Jeremiah chapter 1 verse 5, before I formed you in the belly, I know you. Before I formed you in the belly, I know you. Bago ka pa nilalang, bago ka pa napormahan, bago ka pa nabuo sa tinapupunan ng iyong ina, ay kilala na kita, ang sabi po ng Diyos. Alam po ninyo, kung ito po ay susuriin natin, kung ito po ay susuriin natin, magpapasimula po tayo doon pa sa Genesis, doon po sa creation. Doon po sa creation, ang ginawa ng Diyos ay si Adan. At pagkatapos ay itong si Eva ay kinuha niya yung tadyang ni Adan upang ito ay naging si Eva. Upang maging kapartner po niya. Sa pamamagitan po ni Eva at ni Adan, lumagana po ang maraming tao. Ano po? Bagaman nagkasala ang marami. Pero, pagdating po dito sa Jeremias, ito po, nakita na po ng Diyos. Nakita na po niya tayo. Magmula pa doon sa pagkalikha, pagkalala niya sa ating mga ninunong Eva at Adan. Nakita na niya tayo, panaginip na tayo ng Diyos. Kaya nga po, ang sabi niya kay dito sa Jeremias, bago ka pa tumubo, bago ka pa nilikha, bago ka pa napormahan, sa sinapupunan ng iyong ina, ay kilala na kita. Panaginip po tayo ng Diyos. Doon pa lamang po yan sa creation. Nakita po ng Diyos nakita na po na tayo ng Diyos. Ano po? Bakit po ganun ng Diyos sa atin? Sapagkat dito po sa 1 Peter, 1 Pedro, kabanatang 2, talatang 9. Ang sabi po doon, you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation. Yun po, ikaw ay bayang pinili. Pinili tayo po ng Diyos. Pinili po tayo ng Diyos. Ang Diyos mismo ang siyang pumili sa atin. Ano po, hindi po kung sino-sino ang pumili para po tayo po ay
Ang Diyos mismo ang siyang pumili sa atin. Ang sabi nga po niya dito sa 1 Peter chapter 2 verse 9. Ito po sa Tagalog po, 1 Peter chapter 2 verse 9. Thank you, Lord God. Ngunit kayo ay lahing pinili, grupo ng maharlikang pari, isang bansang nakalaan sa Diyos, bayang pag-aari ng Diyos, upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Pinili po tayo ng Diyos. Siya ang pumili sa atin. Hindi po tayo ang pumili sa ating Diyos. Hindi pa tayo ipinapanganak, hindi pa tayo sinisilang, hindi pa tayo ipinaglihi. Pinili na tayo ng Diyos. Pero, bagaman tayo po ay pinili ng Diyos, sapagkat ang ating mga ninunong si Eva at saka si Adan, sila po ay nagkasala, nagkulang, sila po ay nagsinungaling, sila po ay tumalikod, sila po ay lumayo sa ating Diyos, namana po natin ang kasalanan na gawa nila. Sabi nga po sa sarili ko ang daming dapat na manahin. Ang daming dapat na manahin. Bakit ang kasalanan pa ang namana ng tao sa ninunong si Eva at saka si Adan? Bakit hindi yung kanyang kabutihan? Bakit hindi ang kanyang pagiging matapat sa Diyos? Bakit ang kasalanan ang pinili ng tao na manahin sa ating mga ninuno? Pero ganun pa man, mayroon pong ibinigay ang Diyos upang tayo po ay maging makapagbalik loob sa Kanya. Mayroon pong binigay ang Diyos kung paano tayo po ay makakapagbalik loob sa Kanya. Dito po nag-uusap po dito si Haring David at saka po ito po ang Diyos po. Ang nag-uusap po dito ay hindi po si Haring David, si Solomon po. Ang kausap po niya dito ay ang Diyos Ama. Sapagkat marami na pong mga kasalanan na gawa ang mga Israelita. Marami na pong kasalanan, pagsalangsang, pagtalikod na ginawa ang bayang Israel sa Diyos. Kaya po, ang anak po ni Haring David, itong si Solomon, siya po ay nagpagawa o gumawa po ng isang altar, isang templo na kung saan ang tao ay makapaglilingkod sa ating Ama. Makapaglilingkod sa Diyos. Makadudulog sa Diyos. Ang ating pong mensahe ay yung everything or nothing. Total surrender. Total surrender. Total submission. Ito po ang titulo ng ating mensahe sa araw na ito. Everything or Nothing, series number 4. Total surrender, total submission. Ito po ang sinasabi na nagkasala, nagkulang po ang tao. Lumayo ang tao sa ating Diyos. Ito po ang dahilan kung bakit lumayo ang Diyos sa atin. Dahil po sa ating kasalanan. Pero nung magawa na po ang templo na ginawa ni Solomon, ay kausap po niya ang Diyos. Dumalangin po siya sa Diyos ng ganito. Ganito po sinasabi niya, Ikalawang Kronika, Kabanatang 6, pasimula po sa talatang 21. 2 Chronicles chapter 6, beginning verse 21. Sa Tagalog po, ganito po ano po ang sabi ni Solomon? Pakinggan po ninyo ang inyong lingkod. Ang kausap po niya ay ang Diyos, ay ang Ama. Pakinggan po ninyo ang inyong lingkod, ang sabi niya, at ang inyong bayan, tuwing kami mananalangin na nakaharap sa lugar na ito. Saan po nakaharap? Doon po sa templo, doon po sa altar na pinagawa. Kung kami po, praise God. Pakinggan ninyo kami mula sa langit na inyong tahanan. At sana'y patawarin ninyo kami. Ito po ang pagsamo.
ito po ang dalangin, ito po ang pakiusap, ito po ang pagmamakaawa, ito po ang talastasan ni Solomon sa Diyos. Ulitin ko po, verse 21, pakinggan po ninyo ang inyong lingkod at ang inyong bayan tuwing kami mananalangin na nakaharap sa lugar na ito. Pakinggan ninyo kami mula sa langit na inyong tahanan at sana'y patawarin ninyo kami. Ito po ang panalangin na binigay na talaga namang kung ating pong nanamnamin ay talaga namang napakabigat po. Verse 22, sakaling magkasala ang isang tao sa kanyang kapwa at siya'y panumpain sa harap ng inyong altar sa templong ito, pakinggan po ninyo siya. Pag nagkasala ang isang tao, siya po ay humarap sa altar at siya po ay nanalangin sa templo. Ang sabi po ni Solomon, pakinggan po ninyo siya. Siya po ang nagsusumamo, siya po ang nagkikiusap sa ating Diyos. Thank you, Lord. Thank you, God. Tapos po dito sa ang kaduktong ay verse 24. Verse 23. Yahweh. Lord. Thank you. Yahweh, buhat sa langit kayo ang humatol sa inyong mga lingkod. Parusahan ninyo ang nagkasala ayon sa bigat ng kanyang kasalanan at pagpalain ang walang sala. Ito po ang pakiusap ni Haring Solomon sa ating Diyos. Siya po ang nagme-mediate, siya po ang namamagitan. Hindi po siya ang nagkasala, hindi po siya ang nagkulang, hindi po siya ang nakagawa ng pagkakamali, pero siya ang nakikipag-usap. Verse 24, sakaling ang inyong bayang Israel ay matalo sa kaaway. Kung sakaling tayo po ay matalo ng kaaway, ano po sabi dito? Dahil sa kanilang pagkakasala sa inyo. Sa sandaling sila ay magbalik loob sa inyo, thank you, Lord. Thank you, Lord. Sakaling ang inyong bayang Israel ay matalo ng kaaway dahil sa kanilang pagkakasala sa inyo, sa sandaling sila ay magbalik loob sa inyo, kumilala ng inyong kapangyarihan, nanalangin at nagsumamo sa inyo sa templong ito. Pakinggan po ninyo sila mula dyan sa langit. Patawarin po ninyo ang inyong bayan at ibalik ninyo sila silupaing inyong ibinigay sa kanilang mga ninuno. Ano po ang sabi rito na ano? Pag ang inyong bayang Israel ay nagkasala at sila ay nanalangin para magbalik loob, patawarin ninyo sila, O Diyos. Ganyan po tayo. Sa sitwasyon po ni Haring Solomon, siya po ang nagme-mediate para sa atin. Ganyan po ang naging katayuan ng ating Diyos, ng Panginoong Jesucristo nung nandito po siya sa lupa. Bago po siya bumalik sa langit, ay sabi po niya, Ama, idinadalangin ko po sila sa iyo. Sila na ibinigay mo sa akin. Sila na kumilala sa iyo, sila na tumanggap sa akin. Idinadalangin ko na sila sa iyo. Ako ngayon ay paalis na sa mundong ito, ngunit sila ay nandito pa rin sa mundo. Ama, hindi ko dinadalangin na sila ay alisin mo sa mundong ito. Ang dalangin ko po sa iyo ay pagpalain mo sila, ingatan mo sila, gabayan, patnubayan mo sila. Ganyan po ang panalangin ng ating Panginoong Jesucristo na ginawa ni Haring Solomon. Sabi po niya, Haring Solomon,
Kung magkasala ang inyong bayan at sila po ay manalangin magbalik loob sa inyo, Panginoon, dinggin niyo sila. Ama, maraming mga kasalanan, mga pagkukulang, mga pagkakamali, O Diyos, ang nagagawa ng bawat isa. Subalit, Panginoon, sa tuwing kami ay dudulog sa iyo, ang dalangin po namin, O Diyos, kami po ay iyong tanggapin, kami po, O Diyos, ay iyong patawarin. Ama, makapagbalik loob po kami sa iyo. Ito po ang dalangin ni Haring Solomon. Ang makapagbalik loob. Total surrender, total submission. Ang sabi po doon sa ating sa basihan po natin, dito po sa scripture, dito po sa talata natin pinagbabasihan, kung ang aking bayan na tinatawag sa aking pangalan ay magpakumbaba. Kaya po yung magpakumbaba, tayo po ay dumudulog sa Diyos sa pamamagitan po na tayo po ay lumuluhod sa Kanya. Hindi po tayo nagmamataas, hindi po tayo umaasa na tayo, nakala mo kung sino tayo, nakala mo alam po natin na ang lahat. Kung magsalita tayo, kung mangusap tayo, ay napakataas. Wala tayong pakialam, wala tayong we do not care kung ano po ang lumabas sa ating bibig. We do not care kung masaktan yung ating kausap. Kala mo napakagaling po natin. Kala mo napakabanal po natin. Napakahirap po. Ang sabi ng Diyos, magpakumbaba at manalangin. Ito po ang sa pasimula pa lamang po, din pa lang po sa verse 21 eh. Ang sabi ni Solomon, kung ang bayang mong ito ay magkasala, siya ay manalangin magbalik loob sa iyo. Kung siya ay makagawa ng kasalanan sa kanyang kapwa at siya ay manalangin, tumawag sa iyo at magsumamo, patawarin mo sila. Pare-pareho po ang sinasabi ni Haring Solomon. Pag nagkasala, basta nanalangin, lumuhod sa iyo, nagpakababa, O Diyos, patawarin mo po ang nagkasala. Sabi po ni Haring Solomon, parusahan mo yung mga nagkasala ayon sa bigat ng kanilang pagkakasala. Ang mga walang pagkakasala, walang pagkakamali ay pagpalain mo naman. Thank you, Lord God. Napakabuti mo sa amin. Purihin ka, O Diyos. Alam po namin, O Diyos, di kami marunong manalangin. Yes, we don't know how to pray right. Hindi po kami marunong manalangin ng tama. Kaya po, isinugo mo ang Santong Espiritu upang kami po ay turuan, gabayan, patnubayan. Ilagay sa aming mga labi, siya po ang lumuhog sa amin, sa iyo, sa panamagitan po ng panalangin. Romans chapter 8 verse 26. Hindi kayo marunong manalangin, kaya ang Santong Espiritu ay sinugo ng Diyos upang siya ang lumuhog sa Diyos para sa inyo, sapagkat ang Santong Espiritu ang nakakaalam, nakakakilala sa Diyos Ama. Alam po ninyo, hindi po malayo ang Santong Espiritu sa atin. Dito po sa thank you. Sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16. 1 Corinthians chapter 3 verse 16. Ano po ang nakasulat doon? Sa English mo, don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit? Ano po? Tapos po, doon sa chapter 6, verse 19, don't you know that your body is the temple of God? Nandoon po palagi ang Diyos. Nandito po siya sa ating puso, nandito po siya sa ating damdamin. Ang katawang ito ang sinasabi na templo ng Diyos. Ang katawang ito ang sinasabi dito po sa 2 Chronicles na altar. Pag tayo po ay nananalangin sa Diyos, pag tayo po ay lumalapit, dumudulog sa Diyos, lumatawag sa Diyos, ang altar po ay ang ating puso. Dito po nang gagaling ang ating mga dalangin. Sabi nga po, hindi tayo marunong manalangin. Sino bang marunong manalangin? Ang Santong Espiritu po. Kaya nga po minsan pag tayo po ay dumandalangin sa Diyos, wala pong lumalabas na makataga, walang lumalabas na salta sapagkat hindi po natin masabi ito. Tayo po ay umuungol, dumadaing na lang. Pero yan po ay naiintindihan na unawaan ng Diyos. We are in that situation because we give our everything.
We are under total surrender and under submission totally sa ating Diyos. We give everything sa ating pong pananalangin. Yung pong panalangin natin, hindi po yung natutunan natin sa eskwelahan. Yung pong panalangin natin, hindi yung itinuro ng kung sino-suno. Sa ating pong pananalangin, nakasulat po yan sa Biblia. Ano po nakasulat yan? Ama namin, nasa langit ka. Doon pa lamang po, sabi ng ating Panginoon sa Kristo, sa ganito kayo manalangin. Hindi po niya sinabi na ito ang panalangin. Ang sabi ng Diyos, ito ang panalangin ng ating Panginoon sa Kristo. Ano po ang ibig sabihin ng Ama namin, nasa langit ka? Doon po sa Ama namin. Ano po ang ibig? What is that connotation there? Ano po ang ibig sabihin nun? Ama namin, meaning we have relationship to God. Mayroon po tayong kaugnayan, mayroon po tayong relasyon sa Diyos. Kung wala po tayong relasyon sa Diyos, tayo po ay nakikiama namin lang. Paano to yung magkakaroon ng relasyon sa ating Diyos? Kung ang ating Panginoong Jesucristo ay tinanggap natin siya sa ating puso, tinabi natin sa Panginoon, magpasok ka sa aking puso, magmula sa araw na ito, ikaw ang aking Diyos, ikaw ang aking Panginoon, ang Diyos ang siyang aking tagapagligtas. Yun po ang masasabi natin na Ama namin. Sapagkat binigyan po tayo ng Espiritu ng Diyos upang makatawag tayo ng Ama, Ama ko. Yun po ang binigay sa atin ng Diyos. Nasa Ama namin, nasa langit ka. Ano po ibig sabihin nun? Siyempre po, yung Diyos nandun siya sa langit. Hindi po yung Diyos na nandiyan sa dingding, nandiyan sa hardin, nandun sa kalsada, nandoon sa kung saan-saan. Ang Diyos na kinikilala natin ay nandoon po sa langit. Praise God. Purihin siya. Praise God. Yun po ang panalangin. Pag tayo po ay nananalangin, yun pong galing sa puso. Hindi lang po galing yan sa nguso. Galing sa nguso. Ang dami-dami mo ng panalangin. Sa pananalangin po, hindi po kailangan ng mahabang panalangin. Maiksing panalangin lang. Alam na ng Diyos kung ano yun. Mas tinutugon po ng Diyos yung maiksing panalangin eh. Tatandaan po ninyo doon sa aklat po ni San Lucas, nang si Pedro ay maglakad sa ibabaw ng tubig, na makita niya, mapansin niya na ang napakalalaki mga alon. Siya ay unti-unting lumugbog. Ang sabi po niya, Lord, help me. 3 salita. Tinugon siya ng Diyos. Hindi po napakahaba na kayang sinabi, Lord, help me. Ganun lang po kadali. Huwag na natin, do not impress God in your prayers. God knows what you need and what you want even before you talk. Even before you open your mouth when you pray to Him. At saka sa panalangin po, sa Diyos mismo tayo tatawag. Hindi yung kung sino-sino. Ipanalangin mo kami. No, hindi po ganun. Ang sabi po ng Diyos sa Biblia, Jeremiah chapter 33 verse 3, Call unto me, me. Yun po ang sabi ng Diyos. And I will answer thee. Hindi po niya sinabi na, call unto him, call unto them, Hindi po niya itinuro ng ganun. Ang sinabi po ng Diyos ay, call unto me. Wala na pong kasunod yun. Call unto me. Wala na pong dinagdag ang Diyos. Huwag po natin dagdagan. Huwag po tayong magmarunong. Hindi po yung mas marunong pa tayo sa Diyos. Ano po? At saka yung pag mananalangin ka, huwag na yung mabulaklak. Paano yung mabulaklak? Darakilang Diyos na mabuti, alam ng Diyos na siya ay dakila, alam ng Diyos na siya ay mabuti, na siya ay mahabagin, na siya ay alam na po ng Diyos natin. When you pray directly, sabihin mo ng diretso sa Diyos, huwag mo na siyang bulahin. Huwag mo nang bulahin ng Diyos. Alam ng Diyos kung ano siya. Alam ng Diyos kung sino siya. Alam ng Diyos kung ano ang magagawa niya. So, huwag mo nang bulahin. Huwag mo nang pakahaba-habain.
Tapos ang pinakadulo niya, amen din. Konting dalangin lang. Alam po niyo sa ano? Nagtrabaho po ako sa Saudi. Ano po? Yung pong, meron po akong natutunan na sa salita doon. Ano po yan? Sway kalam. Ano po? Sway kalam. Kunting salita. Ano? Kunting salita. Bakit? Sway kalam, sway muskil. Wajid kalam, wajid muskil. Papakahaba-habain mo yung panalangin mo. Ang ganda na sana eh. Pagdating dun sa dulo kung saan napunta, kasalanan pa ang pinuntahan nun. Huwag mo na dagdagan, huwag mo na. Basta maiksi na lang. Lord help me, ganun. Kung may sakit ka, Lord heal me. Tuloy po natin yung ating binabasa dito sa ano. Verse 36. Balik po tayo sa ano. 2 Chronicles chapter 6 verse 36. Kapag pinigil ninyo ang ulan sapagkat nagkasala sa inyo ang inyong bayan, at kung sila'y manalangin sa templong ito, magpuri sa inyong pangalan at magsisi sa kanilang kasalanan at magbalik loob. Kilalanin, yan ang dahilan ng inyong pagpaparusa. Pakinggan po ninyo sila mula sa langit. Patawarin ninyo ang inyong mga lingkod, ang inyong bayan. Patawarin po. Kaya pala minsan ang tagal bago umulan. Mayroon palang mga kasalanan ang bayan ng Diyos. Mayroon palang mga kasalanan ang mga mananampalataya. Ang sabi po ni Haring Solomon, kung pigilan mo ang ulan dahil sa kasalanan ng iyong bayan at sila ay manalangin, magsumamo sa iyo at kilalanin na iyon ang dahilan, patawarin mo po sila. Ito po yung alam po ninyo na ang dami pala. Kaya pala hindi umuulan. Kaya pala wala kang kinikita sa trabaho mo. Kaya pala maski gaano karami ang sweldo mo napupunta sa wala. Dahil mayroong kasalanan. Ano po? Mayroong kasalanan. Kahit na gaano karami pera dumarating sa'yo, kapos at kapos. Ito po nga po, kung pigilan mo ang ulan, kung pigilan mo ang pagdating ng mga biyaya at pagpapala sa iyong bayan dahil sa kanilang kasalanan, at sila ay kumilalang, yun ang dahilan. Sila ay manalangin at magbalik loob sa iyo. Pakinggan mo sila. Ito po ang sabi ni Haring Solomon. Talagang nakikipagnegosasyon siya, nakipag-negotiate siya sa Diyos. Ayaw niyang bitawan ang pakikipag-usap sa Diyos. Tuloy po natin, verse 28. Kapag nagkaroon ng taggutom at salot sa lupain, kung malanta at matuyo ang mga halaman, kung ang mga ito'y salantain ng higad at balang, at kung ang alinman sa kanilang lungsod ay makubkob ng kaaway, kung lumaganap ang sakit at salot, sa sandaling ang iyong bayang Israel o sino man sa kanila ay magsisi at iunat ang mga kamay, manalangin paharap sa lugar na ito upang tumawag at magmakaawa sa iyo, patawarin mo sila. Ano po? Pag lahat ng mga pinagkakakitaan mo ay nasalanta, natuyot, nawala, nagkaroon ng mga karamdaman, nagkaroon ng sakit, at ang bayan mo ay lumapit tumawag sa iyo, patawarin mo sila. Salamat sa Panginoon. Panalangin po. Panalangin at pagbabalik loob. Prayer.
and turn back to God. Yun po ang sikreto. Sabihin ko po sa inyo, wala na pong iba. Sapagkat ang panalangin siya po ang pinakamabisang sandata na pinagkatiwala ibinigay ng Diyos sa atin upang malabanan, upang mapagtagumpayan ang lahat ng mga pagsubok, lahat ng mga paghihirap, lahat ng mga problema at suliranin, mga alalahanin sa buhay na ito. Panalangin lang. Wala nang iba. Panalangin, pananampalataya, pananalig, pagkakilala sa Diyos. Yun at yun lang. Magbalik loob sa Diyos. Thank you, Lord God. Thank you, Lord God. Bilang panghuli po. Ano po? Alam po ninyo na ano? Ang sabi po dito sa ano? sa ating pinag-aaralan na 2 Chronicles chapter 7 verse 14. 15 hanggang 16 po ang babasahin ko ngayon. 15 hanggang 16. 2 Chronicles chapter 7 verse 14, 15, and 16. Ano po? If my people who are called by my name will humble themselves and pray, yun po and pray and seek me. Hanapin ang Diyos. Pag sinabing hanapin ang Diyos, hindi yung pag ikaw ay nanalangin, salita ka ng salita. Pagkatapos mo magsalita, amen, at lalayas ka na. No, maghintay ka na magsalita, maghintay ka na mayroong ipadama sa iyo ang Diyos. Hintayin mo ang kanyang presensya, hintayin mo ang kanyang kapangyarihan sa iyong pananalangin. Wait! Huwag kang magmadali. Turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive them. Ito po ang sekreto ng mga biyaya at pagpapala. Will forgive their sins. Ang sabi ng Diyos, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek, yung pumanalangin at hanapin ang aking presensya and turn from their wicked ways, talikuran, iwanan, layuan ang kanilang magkasalanan, then I will hear from heaven. Tutugunin ko sila mula sa langit. Forgive their sins. Patatawarin ko ang kanilang magkasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Ang lahat po ng ating mga pinagkukuhanan ng ating pangangailangan sa pang-araw-araw ay pagpapalain po ng Diyos. Yung mga may sakit, may karamdaman, pagagalingin ng Diyos, may mga suliran, may mga bigatin, paggagaanin, bibigyan katugunan ng ating Diyos. Verse 15, now my eyes will be open and my ears attentive to their prayers made in this place. Sa ating panalangin, hindi pa nga po natin sinasabi, hindi pa natin binabanggit. Alam na ng Diyos, I will attend to their prayers. I will be attentive to their prayers. Yung po sabi ng Diyos, I will be attentive to their prayers. Ang panalangin lang po, wala nang iba. Verse 16, for now I have chosen and sanctified this house, that my name may be there forever, and my eyes and my heart will be there perpetually. Tayo po ay babantayan, iingatan, papatnubayan ng Diyos. Palagi po niya tayong titingnan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa atin. Sabihin ko sa inyong kapatid ko, kaibigan ko, everything or nothing, total surrender, total submission po sa Diyos. Sa ating mga pagkukulang at pagkakamali, tayo po ay manalangin, tayo po ay magbalik sa Diyos. Magbalik loob po tayo sa Diyos. Pag may pagkakamali, tumawag ka sa Diyos, magbalik ka Diyos. Pag mayroong mga may sakit, tumawag ka sa Diyos. Pag mayroong mga problema sa uliranin, tumawag ka sa Diyos. Yun lang at yun lang. Huwag mong asahan ng iyong talino, karunungan, kaalaman, sapagkat ang kakayahan mo ay wala sa kakayahan ng Diyos. Iba ang Diyos. Siya ang may hawak, siya ang may control sa atin. Siya ang nakakaalam. God knows best what is best for us. Po, yan sinasabi ko po, sa ating paglilingkod sa Diyos, sa ating pagtawag sa Diyos, sa ating pakipag-usap sa Diyos, sa ating pakikipagniig sa Diyos. Total surrender and total submission. Pray.
pray at magbalik loob sa Diyos. Tayo po ay dumalangin. Thank you, Lord God. Salamat po, Diyos Ama. Salamat po sa pagkakataon ito na binigay mo po sa amin, O God. Purihin ka, sambahin ka, dakilahin ka, O Diyos Ama. Salamat po sa maikling mensahe na pinagkatiwala mo po sa amin sa araw nito, O Diyos Ama. Ikaw po ay maparangalan, ikaw po ay masamat madakila. Salamat po ng napakarami, O Diyos Ama. Ang mga anak mo na patuloy po na nanonood, na nag-aantabay, patuloy po nakikinig sa programang ito, ikaw po ang magpala sa kanila, O Diyos. Panginoon, ang pagpapatawad po sa aming mga kasalanan, ito po ang aming goal, ito po ang aming nais, O God. Kami po ay maging malapit sa iyo, O God. Ama, sa aming po mga kakulangan, sa aming po mga kasalanan, pagkakamali, linisin mo po kami. Nais po namin maging kapuri-puri sa iyong harapan, O Diyos. Mabigyan karangalan, kapurihan ka po namin. Mapangiti ka po namin sa aming buhay na pinagkatiwala mo sa amin, O Diyos. Ama, sa aming po pasamantalang pag-iwahiwala, ikaw pa rin po siyang kumilos sa bawat isa sa amin, O God. Diyos, Ama, tinataas po sa dakilang pangalan ang mga kapatid po namin, mga kaibigan, mga kakilala, na mayroon pong mga karamdaman, O Diyos. Kompletong kagalingan po ang para sa kanila, O God, na ibigay mo. Tinataas po namin sa dakilang pangalan, O God, ang iyong lingkod. Si Bishop Jessica Delaria, Panginoon, si Mami Penny, kalakasan na po ng kanilang pangatawan, O God. Ikaw po ang magpala sa mga anak mong ito, God. Ganon din po kay Pastora Joyce Nikowski, O God. Lord, I speak blessings, O God. Kalakasan, kalusugan po ng kanilang pangatawan, O God. Ganon din po, Ama, si Pastor Jun Dizon, Ama. Mayroon po siyang karamdaman, O God. Lord, ikaw po ang aming dakilang manggagamot. Ikaw po, O Diyos, ang tanging makakapagpagaling sa kanya, O God. Kaya nga, Panginoon, pagsusuma mo, O Diyos, ang kahabagan mo ay luhog mo kay Pastor John, O God. Purihin ka, Ama. Ganyan din po, tinatas po sa dakilang pangalan ang mga pastor, ang mga manggagawa, Panginoon, mga affiliate churches, Panginoon, ng CEMI, magalang, Merciful God Church, Panginoon, sa pangungo po ni Pastor Consenco, O God. Ang gawain po, O Diyos, doon sa Mexico, sa pangunguna ni Pastor Melchor Esfaragat. Ganon din po, Panginoon, gawain sa pangunguna ni Pastor Jun Dizon, Pastor Israel, O God. Ganon din si Pastor Lenny Esfaragat, Esfaragat, si Pastor Donel, O God, si Pastor Choy Yabot. Ganon din po, Ama, pagpalain mo po ang iyong mga lingkod, Panginoon, na hindi ko po nabanggit, O God. Lord, sila Pastor Ariel Castillo, O God. Doon po sa Tuaw, pagpalain mo po sila, O God. Yes, Father God. Si Pastor Augusto Ronquillo, Panginoon, dito po sa CMI San Manuel, O God. Yes, Father God, I speak blessings. Ganon din po kay Pastor Jeff Bison. Lord, sa mga anak po na ito, ang pagpapala mo ay patuloy po nilang marnas. Ama, sa mga anak mo na hindi po nabanggit, I speak blessings din po para sa bawat isa kanila. Purihin ka, Ama, sambahin ka, dakilahin ka. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong tagapagligtas na si Kristo Jesus, sa presensya at kapangyarihan ng Santong Espiritu. Amen at amen. Thank you, Lord God. Okay. 5:58, 5:58. Uy, napahaba ang salamat po. Muli, pagpalain po tayo ng Diyos sa mensahe na pinagkatiwala po niya sa atin sa araw na ito. Amen at amen. God bless us all.